Fortuner. So ang problema ito yung before, pakiramdaman natin yung under ng engine. So makikita nyo yung under ng makina niya guys, medyo ano na siya, delay, ano, nasa 4,000 yung galit ng makina, maririnig mo talaga 4,000 RPM. So makikita nyo sa makina na RPM natin umusok siya, di ba? So bakit siya umusok? Kasi nga ibig mainit yung engine. Yung pangalan niya, ayun oh, yun ang kailangan makita. Yan, mausok talaga kasi mainit. Yan siya guys. So tatlong fuel extreme ang ilalagay natin guys para sureball talaga na ano. Yan. Okay. So tapos na tayo guys. So ang gawin natin RPM na natin. Check na natin kung ano mangyayari after few minutes, almost 5 minutes, mag 6 minutes tayo guys. So RPM ko muna, tingnan natin. Kita niyo yung RPM. 1,000. Oh, nakita mo galit na siya into 2,800. 2,800 galit na siya. So ibig sabihin okay yung tira natin. Pagpalang araw guys, so another basic pointers tutorial pa rin tayo. So yun nga ang ating pag-usapan ngayon natin guys, mag-change oil tayo ng engine kasi nga maglalagay tayo ng auto engine treatment dahil yung makina masyadong although may power siya pero yung tining ng makina hindi ko siya nararamdaman. So bakit? Kasi nga medyo matagal-tagal na rin unit and then kailangan natin maibalik yung kanyang engine power na standard na 1,100 or 1,000 minimum or 950 RPM. Galit na yung makina at saka yung under nya very smooth. Okay, so yun ang pag-uusapan din guys. Gamit natin yung auto engine treatment na pinopromote ko sa inyo. Okay, so tara gawin natin. Magpalit tayo ng oil muna. Basic pointers pa rin. Magpapalit tayo ng oil filter at saka ng kanyang engine oil. Okay, after that lalagyan ito ng auto engine. So papakiramdaman natin guys yung RPM sa dashboard. So papaano ito makina. So check natin kung ano yung RPM. Meron siyang galit doon kung aabot mo siya ng 4,500, 3,000 depende. So malalaman natin ngayon guys. So ang gawin natin, papaano ito yung makina, pakiramdaman natin mabuti kung ano yung low power, kung ano yung compression meron to. Okay, so tara para malaman natin kung paano natin i-address yung problema. So tara, let's go. Okay, so yun nga guys, pakiramdaman nyo mabuti yung kanyang tawag niyan, yung RPM. So very low power siya. Ayan, yung galit ng makina na siya delay, nasa 4,000 yung galit ng makina, maririnig mo talaga 4,000 RPM. So galit na siya. So dapat yan, ang galit ng standard nito, yung brand new magagalit yung makina at the RPM ng mga 1,100, dapat galit na sila. Pag hindi pa magagalit yan ng 1,000, 2,000, 3,000, yan, 4,000 ang galit ng makina. Ibig sabihin, nagkakaroon ng loss compression dahil doon sa maraming carbon buildup doon sa loob ng ng piston. So kaya yung galit ng makina guys, makikita mo, ayan mataas masyado yung kanyang galit ng engine bago siya tawag niyan yung bumuelo. So ibig sabihin yung engine natin may problema sa loob. So anong gagawin natin? So kailangan nating maibalik yung RPM niya na galit, dapat nasa 1,000 galit na siya. So wala tayong ibang gagawin guys kundi yung auto engine treatment na lagi natin pinopromote. Yun ang lagi kong pinapakita sa inyo. Mga throttle delay, walang black smoke, white smoke. So yun ang ilalagay natin dito para ma-address yan. Kasi sa totoo lang, sa mekaniko wala na sila magagawa dyan pag once nga nag-throttle delay na yan. Okay, except lang kung may mga electronics, electrical na issue. Pero pag once na delay yung ganyan, tapos okay naman yung yung buong system mo, so ibig sabihin wala nang gagawin mekaniko. So ang gagawin na niyan is auto engine treatment ang papasok diyan. Okay, so yun ang nagiging cause ng problema. So ang gagawin natin guys, ito yung after. So check ulit natin, tingnan natin kung anong mangyayari sa engine RPM niya, kung makaka-recover ba siya, kasi marami nagtatanong sa atin dyan. At least ito makikita nyo kung paano natin na ginawa in apply. Okay, so magpapalit na tayo guys ng change oil bago na yung Mobil 4 liters, and then after that magpapalit din tayo ng oil filter na Toyota na genuine. Okay, so tara, let's go, change oil na tayo guys. Okay, so ayan na guys, gawin natin guys, mag-change oil tayo muna. Ganun pa rin, kahit anong klaseng oil ang nilagay natin dito. Tapos tawag niyan, basta full synthetic, tapos medyo makapal, either Mobil o Delo Gold Ultra, o depende sa inyo yan. Basta meron kayong auto engine treatment, mas the best po yan. Okay, so gawin natin, mag-change oil tayo. Ito yung gamit natin na guys, ito yung binili natin. Medyo okay rin yan, Mobil, kasi nga mahal yung Hado guys. Naglalaro kasi yan, medyo mahal siya ngayon.
Kaya di ka kaya ng budget. Tapos oil filter, Toyota brand, genuine. Okay? So pinaka the best talaga yan, genuine. Okay, so yan guys yung oil filter. So kailangan talaga bibili kayo genuine. Kaya para sureball. Okay? So yan ang mga basic pointers. So yun lang gagawin natin. Yan, papalit tayo ng ano. Basta mag-hado engine treatment kayo, magtatanong sa akin. Magpalit po talaga kayo ng bagong oil tsaka bagong oil filter. Kasi pag hindi kayo nagpalit noon, ang unang lilinisin ni Hado, yung oil filter mo na napakarumi, tapos yung oil mo na napakarumi. So sayang yung ano, bago niya lilinisin yung engine parts mo. So mas maganda talaga is nagpalit kayo ng bagong oil. Okay? So sa lahat naman nag-order sa akin online, yun po yung masasuggest natin sa inyo po. Okay? So and then check natin yung oil guys kung gaano kadumi. Nagtanggal na kami ng ano takip silalim para change oil tayo. Okay, so ayan na guys, tinanggal na namin yung oil. Ayan na siya. So kita nyo yung oil, yung Avanza, yung oil filter location, ayun o, sa harapan mismo ng ano, harapan mo mismo. Ayan siya. Ayan ang oil filter. Dumi ng oil ito, sigurado. Ayan o, very dirty. Very dirty. Tingnan nyo guys yung oil nya. Sobrang ano, tsaka medyo malapot siya. Ayan ang oil niya. So pangit yung ano, viscosity. Mainit pa. Okay, so gawin natin, kabitan natin ang buong mechanism Toyota Avanza para makita nyo kung paano siya tinira. Okay, sige, kabitan natin guys, let's go. Okay, magkakabit na tayo guys ng ano, ng oil filter. So basic pointers pa rin, magkakabit ng oil filter. Lagyan nyo talaga ng oil yung lips ng yan, yung pinaka rubber, yung pinaka o-ring nya. Okay, so pagkatapos kakabit na natin. Ayan, kinabit na natin guys. Pwede mong kamayin, pwede mo rin i-torque wrench, pero mas maganda rin na i-ano mo, higpitan mo, nakatorque talaga ng maayos para walang leak. So yung piyesa natin kailangan genuine kakabit mo, Toyota na brand. Ayan, okay. So pagkatapos yan, magkakabit na tayo na maglalagay tayo ng lahat ng ano, ng engine oil na guys. Okay, so maglalagay natin ng engine oil guys. Sige, lagay na tayo. At least okay. Yun. So basic pointers pa rin, yung sabi ko lagi kayo magpapalit ng engine oil basta maglalagay kayo ng auto engine treatment. Dahil mahal yung oil natin guys, 5,750 po ang isang set niyan. So maraming nagtatanong sa akin kung magkano. So ulitin ko, 5,750. So yan, mga 3.5 o 3.8 liters ang ilalagay natin. Tapos check natin yung fluid level kung okay na ba. Sige, kulang pa. So check natin yung ano, yung fluid level. Okay, trapoy. Yan, salpak. Yun. Okay. Yan, tingin daw. Okay. So yan, idagdagan mo pa. Okay na yan. Pwede rin salpak. Dagdagan pa, marami na tira. Dagdagan pa na ibilin. Sige, yan. Ubus mo na yan. Op. Down. Ubus mo na yan. Sige. Yun. So tama lang, kay tawag yan konti sobra. Pag ubikot yung makina, automatic yung oil filter malalagyan, tsaka yung ibang mechanism niya malalagyan din yan. Okay, so sige, okay na guys, maglalagay na tayo ng hard engine treatment. So pagkatapos to, tara, let's go. So ito yung before, pakiramdaman nyo mabuti guys kung ano yung ginawa natin. Ayan, so ngayon titingnan natin kung ano magagawa natin. Okay, so tara, gawan natin ng paraan, ilagay natin yung hard engine treatment guys. So let's go. Okay, so ngayon guys, maglalagay na tayo ng hard engine treatment. So makikita nyo sa makina na RPM natin umusok siya, diba? So bakit siya umusok? Kasi nga ibig sabihin mainit yung engine. Okay, so mainit talaga yung makina. Ibig sabihin ano siya, tawag niya mataas yung friction. Okay, so ang gawin natin ngayon guys, maglalagay na ng hard engine treatment. So dalawang 350 ml nito, o almost mga 500 ml. So tara, lagyan na tayo. Sige, ang temperador, Brad Ping, ayan. So yung pangalan, makita natin Brad, pangalan, yung pangalan niya, ayun oh. Oh, yun ang kailangan makita. Yan, mausok talaga kasi mainit. Ayan siya guys. Okay, okay na. So pagkatapos
So yun pa rin ang sasabihin ko sa inyo, bago nyo ilagay, kailangan yung i-shake ng mabuti. Kasi yung may mga tawag niyan, may mga naiiwan dito sa puwitang bahagi niya, yun yung mga tawag niyan, yung revitalizant guys, na kailangan talagang mailagay doon sa loob ng engine. Okay, so sige. Yun. So dalawang bote niyan ang isang set. Okay. So ayan na. Lagay na natin, empty na yung isa. So dalawa na sila. Sige. So after niya, ang sunod din gagawin yung sa sa fuel tank naman tayo maglalagay. So okay na yan. So check natin kung ano mangyayari. Yan, diretso na sa engine yan guys. Muusok pa rin siya. Sobrang init ng makina. Okay. So maglalagay naman tayo sa fuel tank ng tatlong Fuel Extreme Economy. Let's go. Fuel tank tayo guys. Bukas tayo ng Okay. Yun. Bubumang ka na mo. Kaya pa isa direct. Sige. So pag binuksan nyo yan, merong seal yan. Ayan o. Takip talaga. So tatlong Fuel Extreme ang ilalagay natin guys, para sureball talaga na yan. Okay. So ganun lang kasimple. Yun. Okay. Isa. Next, ang ating mga birador. Ayaw. Pang pang makina yan, baka lumakas yung RPM ng katawan mo. Mahay ka. Baka imbis nga gabi ngayon, sabihin mo liwanag ng araw nakahay na. So ayan na guys. Okay, so dalawa. And then pangatlo na. Okay, yun. So ang gagawin natin, hindi tayo magkakat ng video para makita nyo yung result agad kung ano mangyayari after treatment na nilagay natin. Okay. So ayan na, sige, close. And then start natin yung makina guys. Taklob ay no, nandyan no. Okay. Sige, takip. So doon tayo sa engine guys. Tara. Papaandalin na natin yung makina. Hindi natin ikakat yung video para makita nyo yung kalalabasan ng tira natin. Okay. Walang cut ang video guys kasi marami nagsasabi sa atin na yung mga basher natin. Pero sa bagay, sa awa ng Panginoon, wala naman nagbabash sa akin. May nagbabash pero mabilang lang ng daliri guys, kasi hindi naman tayo taong ang atin totohanan, kumbaga dinyos, kumbaga sa Bisaya na trabaho. Okay, so start na natin makina guys. Yan. So anong gagawin mo? So simple lang gagawin mo dito. Papaandarin mo lang makina and then hayaan mo siyang mag-idle. Pag naglagay ka na ng hado engine treatment guys, so shout out aking birador nga si Brad Ping Morales. Okay, si Brad Ferrer. So ulitin ko guys, pag once na naglagay na kayo dyan, so mangyayari dyan, wala kang ibang gagawin kundi i-idle mo lang yung makina mo. So paabutin natin ng mga ilang minutes yan, mga 2 to 3 minutes hanggang 5 minutes, mga makasirculate lang yung Hado Extreme Fuel Economy doon sa nilagay natin sa tangke. Mula sa tangke, didiretso siya doon sa tatawag na didiretso siya doon sa yung fuel pump mo, tapos doon naman didiretso sa common rail system, and then sa filter, tapos injector, sa common rail system, sa filter muna, then common rail system, pagkatapos didiretso na siya doon na mismo sa injector. And then yung injector mo guys, kasi yan, injector natin, marami siyang tatawag ng mga carbon buildup. So pag nagkaroon ng carbon buildup yan, ang mangyayari naman dyan is magkakaroon siya ng mga bara-bara. Okay, so yung bara-bara, ang spray ng injector mo hindi na pantay. So ang mangyayari nun, pag hindi na pantay yun, magkakaroon siya ng rough idling. Okay, bakit? Kasi nga tawag niyan, yung engine mo is hindi pantay yung spray ng fuel. So ang gagawin niya, papantayin niya yung yung rough idle mo doon. Okay, so pag nagpantay na yon, magaganda na yung sipa ng piston mo kasi pantay na yung tawag niyan, yung injector mo. So ang mangyayari doon, pag pantay na yon, maganda na yung sipa, okay na. So ano naman susunod na mangyayari? Yung Hado Fuel Extreme Economy, didiretso na yun doon sa combustion chamber. Okay, so pupunta na doon yan, mababasa na yung tinatawag na yung top ng piston, tapos yung lahat ng carbon build up doon, mababasa yun ni Hado Fuel Extreme Economy. Pag nabasa yun ni Hado guys, ang mangyayari dyan is ganito. Pamimelt niya yun, tutunawin niya yun, nilinisin ng kusa yun na hindi ka nagbubukas ng engine. Okay, so paano mo masasabi na tutunawin? Kasi yung Fuel Extreme Economy na nilagay natin, ang gagawin ng technology na yun, siya mismo yung mag-a-address ng cleaning effect doon sa loob. So tutunawin niya yung valve set tsaka yung barbula mo,
So may setting yan, may tatawag na valve setting yan. So mayroong mga carbon build up yan doon. Mismo magtutunaw doon, lilinisan niya ng kusa yun. Okay, so pag nalinis na yun, magkakaroon ka na ng compression na matatag. Bakit? Kasi wala nang singaw yung barbula mo. Kaya nga tinatawag niya, pinapa-resetting niya, pinapa-valve lapping nila yan, di ba? Kasi nga singaw na yung barbula mo. So anong nangyari? Dahil doon sa carbon build up, kumakalso doon sa barbula. Okay? So tawag yan ang ano naman mangyayari sa first ring, sa second ring. So yung first ring mo kasi hindi napapasok yun ng oil. Okay, kasi nga may scraper yung second ring eh. Si Hado Fuel Extreme Economy, siya yung papasok doon mismo sa loob ng piston canal. Okay, yung piston canal mo guys, maraming dumi yan doon. Okay, kasi nga simula pagbabago ito, hindi na to bago to eh. Medyo matagal na to. So ang mangyayari diyan, marami na siyang carbon buildup doon. Hindi pa siya nabubuksan. So ang nangyayari doon, yung first ring mo, wala na siyang laro. Kasi nga yung first ring mo, marami ng carbon. Yung piston canal na nakalocate yung first ring natin. So marami na siyang carbon buildup doon. Ang mangyayari doon, hindi niya kayang linisin yun mag-isa. Okay? Kasi nga wala namang oil dumadaan doon eh. So mangyayari doon, yung fuel extreme economy nilagay natin sa fuel tank, siya mismo mag-address doon, dudukutin niya yung dumi doon sa loob. Ganun yung technology guys sa sistema. Kaya magugulat ka habang nagdadaldal ako dito, makikita natin after few minutes yung RPM niya magbabago yan. Babalik yan into 1,000. Hindi ko pa in-RPM, ina-ideal ko pa lang, pinapaliwanag ko sa inyo kung mangyayari. At least alam nyo na kung ano yung mangyayari, bakit nagkakaroon ng technology na ganyan. Kasi sabi nila kalokohan daw, pero hindi ito maging kalokohan kasi almost 900 na video natin. Okay? So balik tayo guys. And then after na, yung mangyayari dyan, dinukot niya na yon. So magkakaroon tension yung ring mo. So magkakaroon ng magandang pick up doon sa compression. Kasi yung ring mo, makakalaro na siya. So kung makakalaro na siya, wala nang way ng loss compression. So okay, so ibig sabihin okay na yung ring niya. Ay paano yung liner? So yun liner guys. Ang mangyari naman sa liner mo ganito. 'Di ba naglagay tayo ng 500 ml sa engine? So yung Hado engine treatment naman nilagay natin doon na 500 ml. Ang gagawin niya simple lang. Lahat ng metal surface ng bakal mo, metal to metal contact, lahat okay, sasabihin ko sa inyo 200% lahat ng metal contact. Kahit may dumaan pa yan yung oil sa turbo, titirahin niya 'yon. So lahat ng gas-gas doon, lahat ng may mga scratches doon na 2 mm ang kakapal, titirahin niya, tatapalan niya yan. Okay? Tatapal si Hado na wala kang ibang ginawa kundi technology lang, hinulog mo lang, nag-idling ka lang, siya na bahala doon. So yun ang mangyari guys. Lahat ng bearing, yung main bearing, Conrad bearing, crankshaft, valve train mechanism, dual overhead camshaft, cam lube, tappet, yung kanyang rocker arm system, yung mga bearing na tulad sa mga Ford na may mga rocker arm bearing type. So lahat na basta metal to metal contact na nagkikiskisan, ang gagawin ni Hado engine treatment is lahat ng friction tatanggalin niya, and then cleaning niya na yon. Pagkatapos clean niyan, magko-chroming na siya. So ibig sabihin multitask ang gagawin ni Hado, kaya magugulat ka on the spot, makaka-recover siya. Okay, so almost na tayo, 5 minutes na tayo nag-idle. So yun ang magiging guys, tawag yan. Walang magic po ito. Managsasabi sa akin mga magic. Hindi po ito magic. So walang cut ang video natin, at least makita nyo, ma-prove nyo kung ano ang mangyayari sa engine. So ganun po siya ka-simple, laruin. Okay? So sabi ko nga sa marami, pwede kayong sumugal. Pag walang nangyari, pwede ibalik yung pera nyo. Marami na ako natitreat guys, hindi ko na nabibidyohan, na lagi ko sinasabi sa kanila na pag walang effect, within 10 minutes, test drive natin. Pag walang effect, ibalik nyo yung pera. Walang problema, babalik natin. Kasi wala namang effect eh. So parang nangyayari, parang naglulukuhan tayo kung walang effect. So sabi naman ng isa, sir baka after 1 day, 2 days, 3 days wala na siya. So sabi ko naman, sir, yung Hado natin, pag nag-chrome yan, kasi chroming yan eh, ibig sabihin tapal. Pag nag-chrome yung Hado engine treatment guys, pag dumikit na yan dyan, 10 years warranty yan, ang tagal niyan bago yan magdandan kalagas. Okay, kaya magugulat ka, yung lumang engine nakaka-recover kasi tinatapalan nyo yung mga gas-gas eh. Pag natapalan nyo na yung gas-gas, magugulat ka na lang na okay na siya. Kasi binabalik niya kumbaga nire-revive niya yung engine mo, nire-revitalize niya yung engine mo guys. Kaya niyang buhayin muli yung mga lumang mga sasakyan na mga gas-gas. Okay, so mas mabisa siya kung bago. Yun din ang pinakamaganda ng guys, kung nag-treatment ka bago unit mo, mas the best yun. Okay, so check natin, tingnan natin after ng ilang minutes kung paliwanag sa inyo. Kaya itong price na ito is, ang set price po talaga nito company is 5,750. Free shipping fee na po ito. Wala na kayong mabayaran sa free shipping fee. Ang gagawin nyo lang, i-chat nyo lang ako sa akin FB page ko, yung number ko naka-indicate naman dyan sa ating YouTube channel sa ibaba description, 0917-125-396. So gagawin nyo yan guys, pangalan mo,
Tapos ano mo, yung tawag niyan, yung address mo, then contact number, and then yung LBC branch kung saan mo siya i-pick upin, kung saan branch mo siya kukunin. So ganun lang po siya kasimple. Tapos mga 3 to 5 days po yan, or minsan 7 days, depende sa layo, depende sa availability ng truck ng, kasi by land kasi hindi bawal ang additive sa barko, sa aeroplano. So tina-tracking po yan kaya medyo matagal. So okay, so tapos na tayo guys. So ang gawin natin, RPM na natin. Check na natin kung ano mangyayari after few minutes, almost 5 minutes, mag 6 minutes tayo guys. So RPM ko muna, tingnan natin. Kita nyo yung RPM 1,000. Oh, nakita mo galit na siya into 2,800 galit na siya. So ibig sabihin okay yung tira natin. Tingnan nyo, pakinggan nyo mabuti yung yung kanyang RPM sa 1,200. Maririnig mo talaga yung galit ng makina. Binuksan ko yung bintana para marinig nyo talaga. Tsaka very responsive na siya. Ayan, kita nyo guys, ganun siya kaganda. So ang tanong dyan, paano siya tatagal? Kailangan mo itakbo guys ng 120,000 km para yung crewing na napasok doon sa engine mo, tsaka yung pag-cleaning niya doon sa loob ng combustion chamber mo, tawag niyan, babalik na naman sa parang magde-delay naman siya. Ibig sabihin, ganun siya kaganda, ganun yung warranty. Kita nyo yung RPM, lakas na, naglilindol na guys yung unit. So di ba, pag once na kayo mga unit owner, pag ang makina nyo lumilindol parang ganun, ibig sabihin malakas yung engine, pumipuwersa. So pag walang pwersa yan, pumipuwersa siya ng 5,000, wala siyang lakas, walang power. So matakaw ka sa gasolina o sa diesel. So yung treatment natin, wala tong pinipiling makina, either BMW ka, Ferrari ka, Lamborghini ka. Unless na may friction guys, titirahin niya yan. Wala siyang pakialam si Hado kung mayroong yan, luma ba yan, bulok ba na ba yan. Wala siyang pakialam dun, basta may friction, may gumagalaw na metal to metal contact. So ganun po ka-epektibo yung technology na ito. Wala siyang pinipiling unit, kahit maluma, mabrand new, anong klaseng gasoline engine, wala siyang pinipili. So check natin yung after. Kita nyo? Very responsive na siya. Kukunin ko sa 1,000 yung galit niya. Kita nyo? 2,000. So ganun na siya ka-responsive. Kanina yung galit niya tsaka yung wild niya ibang iba. Galit siya na maingay na hindi pino ang andar. So malalaman mo naman yan kasi sa andar ng engine yung niya, yung response ng engine maingay, tapos vibrate ng konti, tsaka parang may mga kuliglig na pino. Kung mekaniko kayo, mararamdaman nyo yun. Kung mekaniko kayo, magaling kayo makiramdam. Sa andar plan ng engine, yung kanyang parang malilit na kanaas, ibig sabihin may problema talaga yung loob. Okay, so makikita nyo guys, ayan, very responsive na siya. Pinipitik-pitik ko. Tsaka tingnan nyo, pag pinipitik mo siya, ano yan, bumabalik agad yung RPM. Ibig sabihin, nagre-response yung compression doon sa loob ng engine, sa combustion chamber. Kanina hindi mo marinig yung RPM na yan, no? 2,000, biglang pumalo ng 2,000, tapos malakas yung RPM. Tingnan nyo yung apak ko ng pa guys. Very responsive, hindi ko pa siya inaapakan ng todo. Ayun, apakan ko ng todo para makita nyo. Labo ayun, labo ng camera ko, sorry. Yan na pala, sa ilaw ako. Tingnan nyo guys yung RPM. Sensya na kayo sa chinelas ko madumi. Responsive na siya, diba? Pitik-pitik lang yan siya guys, pero responsive na siya masyado. Lumilindol yung unit guide, pumapalag talaga, gusto niya nang itakbo. So ganun siya kasimple. Okay, so at least nakita nyo na yung basic pointers guys kung paano. Kahit ito guys, hindi nyo ako nakikita, nagtitest drive ako. Kasi ako pag hindi naman sa pag-angat ang sariling bangko, ako talaga guys, pag nag-overhaul ako ng makina, nag-ayos ako ng unit, hindi ko natitest drive yan. Kasi kung magtitest drive, parang wala kang tiwala sa sarili mo. Basta once na nagtrabaho ka na, alam mo na okay na yan, hindi na kailangan ng test drive. So tulad nito, yung galit ng makina, 1,200, kuha na natin yung galit. Tumutunog talaga agad siya, bigla lumalakas ang RPM. So ibig sabihin, pag tinakbo mo, mas malakas ang hataw nito. Kasi yung galit naramdaman mo na into 1,200, pinaka-standard na labas ng unit na brand new. Yan talaga ang standard guys. Minsan nga nakahawak ako ng brand new Raptor. Ang RPM na bagong yung bago lakas ang RPM 2.5 bago maramdaman yung galit. 2.5 brand new nilagyan ko ng sabi ko nga sa may-ari, pag hindi ko nabalik yung 1,100 ng RPM mo, yung bago mong Raptor binary turbo,
ako magbayad sa iyo, sir. Ginanong ko. Kasi yun talaga, ganun ako mag-challenge pag once na ako ang paghado ang inaano, paghado yung kinakalaban mo sa kwentuhan, ako magbabayad sa iyo. Prove ko lang. Pero pag na-prove ko na okay, bayad sila sa akin. 5,750 ang binabayad na sa akin. So yun po yung klaro-klaro guys. Makita nyo naman sa mga tanong, may nagtatanong sa akin yan, yung presyo is ganun talaga. Wala akong pinagbabago dyan. Nationwide price po yan. Set price po talaga yan. Okay? So yun lang guys. So at least nakuha nyo na yung under ng makina. So at least nakita niya na yung result. So ito yung after. So tingnan mo yung RPM, very responsive na. Tsaka yung galit niya, oh. 3,000. Hindi ko na inaapakan yan hanggang 5,000. Kasi kawawa yung makina guys. Oh, lumilindol na siya kung aapakan ko pa. So ayan ang after, oh. Oh, lakas na, oh. 1,000. Kita mo, marinig mo na yung 1,000. Oh, 1,000. So ibig sabihin, nabalik na natin sa standard, which is 1,100. Okay? So yun lang guys, maraming salamat sa inyo lahat. So salamat sa lahat ng mga walang sawang suporta. Salamat sa mga comment niyo lahat dahil natutuwa po ako doon ako nakakabahagi ng aking kaalaman sa mga comment nyo. So doon ko nakikita kung ano yung mga tanong nyo at nasasagot natin ng maayos. Okay? So share nyo yung video ko guys. So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Okay. Alright. After